purihin ang Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin, higit lalo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos tuwing umaga ay magmumula po sa Door of Faith, Dingle, Iloilo, sa pangunguna po ng ating tagapanguna, Pastor Luis Bailon. Salamat po sa Panginoon. Bago po tayo magpasimula sa salita po ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Kay buti niyo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig niyo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan niyo pa ng tinig at tinuruan niyong umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, minsan po ulitin po natin sa umpisa. Hallelujah. Praise you, Jesus. Kay buti niyo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig niyo ay naligtas ako. Hindi man
Jesus. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po ang aming mga puso sa umagang ito, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming binibiyayaan ng buhay, O Diyos. Salamat po aming Ama sa umagang ito, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita tuwing umaga, Panginoon. Hinihiling po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang kikilos, Panginoon, sa bawat sumusubaybay at nanunood ng every live stream na ito, aking Ama. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Purihin ang Diyos. Tayo po ngayon ay dadako na po sa pag-aaral ng kanyang mga salita at pupunta po tayo sa aklat po ng Jeremias, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 8 po. Babasahin ko po sa inyo sa King James Version po. Sabi po dito, sa verse 4, ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Verse 6, nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paruroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Verse 8, huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Purihin ang salita ng Diyos. You are chosen to be choose. Tayo po ay mga pinili para po pumili. Amen? Kaya, ang totoo po ay, ang pagpili po sa atin ng Diyos ay nakatakda po para sa isang dakilang layunin at maganda at mabuting plano niya para sa atin. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon. Makikita po natin yung 4 po na katotohanan na para po sa mga pinili ng Diyos. Amen po. Sa atin pong binasa, 4 po ang makikita po natin dyan na realidad na talaga na tayo po ay pinili. Pag once na pinili po tayo, accept the reality na una, wala sa atin sa ang salita o sa pag-uugali po natin na tinatawag po na excuse. Yung marami po tayong dahilan para po tayo ay sumunod o tumugon sa panawagan po ng ating Panginoon. Amen? At yung pangalawa po ay yung tinatawag po na no. Wala po dapat sa ating pag-uugali o salita na maririnig sa atin ng ating Panginoon na, no, hindi po ako Panginoon, iba na lang po ang suguin nyo, iba na lang po ang piliin nyo, iba na lang po ang tawagin nyo. Amen po? At yung sumunod po, yung pangatlo po ay, wala po dapat sa atin yung pag-uugali o salitang natatakot ako o takot ako. Dahil po, napakalinaw naman po na nabasa po natin sa verse 8 na, huwag kang matakot. Ako'y sumasa iyo. At sino po yung sumasa atin na pumili sa atin? The maker of heaven and earth. Amen? Na siya po ang lumikha ng ating buhay, lumalang ng langit at ng lupa, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya wala tayong dapat ikatakot, sumunod po tayo pag tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon. Amen po? At yung sumunod po ay yung pang-4 po ay wala pong age bracket. Pag tinatawag po tayo ng Panginoon, bata ka pa man, kabataan ka pa man, o anong may edad ka, pag once na tinatawag po tayo, pinipili po tayo ng Panginoon para sa kanyang dakilang layunin, wala po sa atin ang salitang, bata pa ako, Panginoon. Saka na lang po ako maglilingkod pag medyo okay na po ang buhay ko. Pag medyo matanda na ako. Amen? Tatandaan po natin. Nung sumagot po si Jeremiah po na bata pa ako, wala po siyang ibang, ang sagot ng Panginoon ay,
tinatawag kita. Ganon din po sa bawat isa po sa atin. Once na tinatawag tayo ng Panginoon, pinipili tayo ng Panginoon para sa isang dakilang layunin. Hindi po tayo, wala po tayong karapatan na magtanggi sa Kanya. Amen po. Sapagkat napakalinaw at napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat tutugon sa Kanyang panawagan, sa bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah, praise God. At paano po natin siya pipiliin? Ito po kasi, minsan po kasi, pag kulang po tayo sa kaunawaan, para tumugon po tayo bilang pinili po tayo ng Diyos, kailangan po natin malaman. Dahil pag hindi po talaga natin totoo, lubos na unawaan kung bakit tayo pinili ng Diyos, paano niya tayo pinili, ay hirap po tayong makasunod. Amen po ba? Amen po. Magsabi po kayo ng amen. Mag-comment po kayo ng amen kung sumasang-ayon po kayo. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano at paano po natin siya pipiliin? Una, alamin at tanggapin natin na pinili niya tayo. Sabi po doon sa number 1, ito po yung realidad na kailangan po nating maunawaan. Unang Pedro 2:24, ang sabi po dito, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katwiran sa ibabaw ng kahoy, upang ipagkamatay natin sa kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Una po, na kailangan po natin matanggap at mapag-alaman na tayo po ay isang makasalanan. At ang tinatawag po na kasalanan, ito po ay sakit ng tao na wala pong ibang lunas po nito, kundi sa pamamagitan lamang po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat malinaw po dyan sa binasa po natin na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Amen. At alam naman po natin na ang karamdaman po ay hindi lamang po sa pisikal, at higit lalo ang pinakamatinding karamdaman na hindi po nalalaman ng isang tao ay mayroon po siya o tayong sakit espiritual. At wala pong ibang gamot dyan o lunas kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang sa ginawa niya at tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah! Praise God! At yung sumunod po ay, mababasa din po natin yan sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit may kaloob ang Diyos. Ang sinumang sasampalataya sa Kanya at tatanggap ng Kanyang biyaya ay mayroong buhay na walang hanggan. Yung sumunod po ay yung God loves you. God loves us. Minahal ka ng Diyos, minahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya napag-alaman po natin ang mga ito, hindi po tayo magsasabing ayaw kong sumunod, Panginoon. Ayaw ko, natatakot ako, Panginoon. Pag kailangan po, makuha po natin, bigyan tayo ng talino ng banal na Espiritu ngayong umagang ito, ipaunawa sa atin that we are sinners. At kailangan po natin ang lunas, walang ibang ating Panginoong Hesukristo. At yung pangalawa po ay mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah! Ang sabi po doon sa John 3:16, alam na po natin ito, pero kinakailangan po ma-refresh po ito sa ating puso, sa ating isip at kaluluwa, na gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga tao, upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan.
Ganon katindi ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Sa Roma chapter 5 verse 8 po natin mababasa yan. Sa kabila na tayo ay lugmok sa lusak ng kadustaan, pero inabot tayo ng Diyos mula doon sa kadustaan tungo sa katwiran. Amen? Ganon katindi po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. At yung sumunod po ay we become righteous in His eyes, in the eyes of God. Tatandaan po natin, hindi po tayo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat tayo po ay makasalanan. Amen? Pero praise God, salamat po sa ating Panginoong Yesus sapagkat inari na tayong matuwid ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanyang katwiran ng Diyos. 2 Korinto 5:21. Amen? Hallelujah! Praise God! Salamat po sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah! At yung pang-apat po ay tinubos po tayo sa sumpa dahil po sa ating kasalanan. Ang totoo po, karapat-dapat po tayo ang ibitin sa krus, sa puno ng kahoy, sa pamagitan dahil tayo po ay makasalanan. Pero salamat po sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang naggumawa po noon. Tinubos na tayo doon. Mababasa po natin yan sa Galatia chapter 3, verse 13, na sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na maging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Amen? Kaya praise God, ano pang dahilan para hindi po tayo tumugon sa pagpili sa atin ng Diyos? Napakabuti ng ating Panginoon. Marami po dito, ang dami po, 10 po ito. Child of God, inari tayong anak ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sapagkat tayo po ay makasalanan. Hindi tayo banal, but praise God. Sa kabila ng ganon tayo, minahal tayo ng Diyos at sa pamagitan ng kanyang pagmamahal, hindi lamang natapos doon, inari tayong mga anak niya. Ang sino mang sasampalataya sa kanya ay gagawin niyang, aariin niyang mga anak. Amen. Mababasa po natin yan sa John chapter 1 verse 12 at hindi po natatapos doon. Pagkatapos na tayong ariing ganap, ariing anak, ano pong nangyari? Bibigyan po tayo ng mana, tagapagmana. Mababasa po natin sa Romans chapter 8 verse 17. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. At yung sumunod po ay, syempre po, pinili tayo ng Panginoon. Pag once na pinili ka at magpapili ka, bibigyan ka ng bagong buhay. Amen? If anyone in Christ, the old has done and the new has gone. Napakabuti ng ating Diyos. Wala na pong hihigit doon. Lumaya na po tayo. Alisin na po natin yung dati po nating pamumuhay na mapapahamak po tayo. Na hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi sa pamagitan ng pagtanggap natin, sa pagtugon po natin sa panawagan ng ating Panginoon, ay bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen? At yung sumunod po ay, syempre po, mayroon po tayong buhay na pag-asa. Amen? Hallelujah! At mababasa po natin yan sa unang Pedro, chapter 1, verse 3. Ang kapag-asa po natin ay kayamanan na hindi nabubulok, kayamanan na hindi nasisira, at yan ay inilaan doon sa langit. Amen? At hindi po natatapos doon. Mayroon pong joy for eternity. Mababasa po natin yan sa unang Pedro chapter 1, verse 4. Magkasunod po yun. Hallelujah! Amen? Kaya ano pa po ang dadahilan natin para hindi po tayo tumugon? Hallelujah! At yung panghuli po, syempre po, mayroon po tayong eternal life. Mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Sa John chapter 5 verse 24, ang sabi po doon, katotohanan, sinasabi ko sa kanya, sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya
sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol. Amen? Kundi lumipat na sa kahatulan mula sa kamatayan. Napakalinaw po na mayroon po tayong eternity na hinihintay doon sa langit na bayan. Amen? Napakabuti ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko, mga lingkod ng Panginoon, huwag na po tayong mag-atubili na magpapili at sumunod sa ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil dakila po ang layunin ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya, you are chosen to choose for what? Bakit nga po ba tayo pinili para saan ang pagpili sa atin? Amen? Una, choose to believe. Kailangan po natin piliin na maniwala. At ano po yung paniniwalaan po natin? Ito po, paniwalaan po natin yung ginawa at natapos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya pag naniwala po tayo doon, tiyak, hindi po tayo mag-aatubili na piliin din natin ang ating Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah! At yung sumunod po ay choose to accept. Kailangan po natin piliin palagi sa ating mga buhay na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo as our Lord and Savior. Tatandaan po natin, hindi lamang po natin kailangan tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, kundi kailangan din po natin talaga siya tanggapin as our Lord, as our Master. Amen po? Kailangan po mayroon po tayong tinatanggap at kinikilala sa ating mga buhay na mayroong pumapanginoon sa atin, mayroong nagmamando o nagmamaniobra sa ating mga buhay. Mayroon po tayong sinusundan at sino po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Pag ganun po ang ating pattern ng ating buhay, tiyak mga kapatid ko po sa Panginoon, mga kapwa ko mga lingkod ng Diyos, hindi po tayo mawawala. Hindi po tayo madidisalign sa panawagan at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Hallelujah! Praise God! At yung sumunod po ay, hallelujah, choose to love God. Hindi po pwede po na pag pinili ka ng Panginoon at tumugon ka sa kanyang pagpili niya sa atin, hindi po pwede po na wala po tayong pagmamahal. Dahil kailanman ay hindi po tayo pwedeng maging totoong mga lingkod ng Diyos o totoong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo kung ang ating pagsunod sa Kanya ay walang halong pagmamahal. Kung papansinin po natin yung passage po nung si Peter po ay kinausap ng ating Panginoong Jesucristo, 3 times po na tinanong po siya ng ating Panginoon. Dahil nagre-require po ang ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan pag once na sumusunod po tayo sa Kanya, mayroon po talaga tayong pagmamahal sa Kanya. Amen. Bakit po? Sapagkat pag once na mahal na po natin, mayroon na-build po sa ating puso ang pagmamahal natin sa Panginoon. Anumang sitwasyon ang dadanasin po natin sa buhay paglilingkod. Hindi po tayo magrereklamo, hindi po tayo magtatanong, hindi po tayo uurong o hindi po tayo tatanggi. Bakit? Kasi nagmamahal nga po tayo. Amen? Hallelujah! Praise God! Salamat po sa Panginoon. At yung sumunod po ay choose to obey. Piliin po natin na sumunod. Sumunod ng sumunod. Dahil walang pagpapalang matatanggap ang masuwayin. Amen? Hallelujah! At yung sumunod po ay choose to follow. Kailangan po natin, hindi po tayo pwedeng sasabihin na sumusunod, pero hindi sumusunod at sinusundan. Follow Jesus.
Ano po yung tutularan natin at susundan po natin? Walang iba yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo nung nandito po siya sa lupa. Ano po ba ang principle, ang dami pong mga principles na itinuro ang ating Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao dito sa lupa. At yun po ang tularan po natin. Amen. Maging imitation po tayo ng kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. At yung sumunod po ay choose to serve. Ito na po yun. Kailangan po natin piliin palagi na maglingkod, maglingkod, maglingkod. Dahil hindi po kawalan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Tatandaan po natin yan. 1 Corinthians 15:58, our labor is not in vain. Bakit po our labor is not in vain? Sapagkat ang ating Diyos na pumili sa atin ay hindi po siya patay. Buhay po ang ating Panginoong Hesus. He is God of omnipresent God, all-knowing God. Lahat ay alam ng ating Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat, alam ng Diyos ang ating mga pagpapagal, alam ng Diyos ang ating paglilingkod, and God will our rewarder. Amen po? Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya salamat po sa Diyos. Uulitin ko po uli, chosen to choose for what? Una, chose to believe, chose to accept, chose to love God, chose to obey God and follow God, and choose to serve Him. Amen po. Ngayon po, sa papano naman pong paraan tayo susunod? Pag pinili na po tayo, pag pinili na po natin ang ating Panginoon. Amen. Paano po natin mapapakita na talagang totoo tayong nagpapili at pinili natin siya? Amen. Tatandaan po natin yung great commandments ng ating Panginoon. Ang sabi po doon, love your God. Love your God with all. Lahat po. Wala pong naititira dapat sa atin. Amen po. Ang sabi po doon, Matthew 22, mababasa po natin yan sa verse 36 hanggang sa 40 po. Sabi po doon, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Ibig po sabihin, with all, wala po dapat tayong ititira sa ating mga sarili. Amen? Pag pinili tayo ng Panginoon, wala na po tayong pangarap sa buhay. Amen? Wala na po talaga tayong karapatan sa ating mga sarili. Amen? Ang sinumang nais sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen? Hallelujah! At sapat naman po yun, hindi naman po tayo lugi. Pag tayo po ay iwinala po natin ang ating mga pangarap, alang-alang sa panawagan ng Diyos sa atin. Bakit po? Balik po tayo doon sa 10 points na ibinigay ko po sa inyo kanina. Sapat na po yun para po natin tanggihan ang mundong ito. Sapat na po yun para itakwil po natin ang sarili nating mga kagustuhan at piliin at sumunod sa panawagan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! Salamat po sa Panginoon. Hallelujah! At yung ito na po, dito na po tayo magtatapos. Mga kapatid ko po sa Panginoon, pinili po tayo ng Diyos. At ang pinili ng Diyos ay hindi po lugi o yung salitang kawawa. Dahil ang labanan ay hindi talaga dito sa lupa. Patutunayan po yan ng ating Panginoong Hesus pagdating ng taktang panahon. Amen? Hallelujah! Sa unang Juan, chapter 2, verse 17, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit, ang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan-kailan paman. Amen? Mayroon po talaga tayong hinihintay na eternal life, eternal glory, walang iba. Doon sa langit, kapiling ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Glory to God. Glory to Jesus. Salamat po sa Panginoon.
Kaya uulitin ko po uli, mga kapatid ko po, mga kapwa ko, kamanggagawa, mga lingkod ng Diyos. Pinili tayo ng Panginoon. At wag po natin mamaliitin ang pagkapili sa atin ng Diyos. Bakit po? Sapagkat napakadakila, walang tutumbas yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At sapat na yon para rin naman tayo ay sumunod at tumugon sa kanyang panawagan sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, aming Ama. Hallelujah. Kung mayroon man po kayo, Panginoon, kinakausap ngayon na nanunood o sumusubaybay, Panginoon, sa live devotion na ito, aking Ama. Huwag kang matakot na sumunod sa panawagan sa iyo ng Diyos. Hallelujah, sapagkat yun na ang mabuti, yun ang karapat-dapat. Wala tayong ibang mababasa sa Biblia, from Genesis to Revelation. Lahat ng mga pinili at tinawag ng Diyos ay hindi pinabayaan ng ating Panginoong Hesus. Kahit si King David, nasabi niya sa aklat ng mga awit, mula nung ako'y bata pa, hanggang sa ako'y tumanda, wala akong naalala na ako ay pinabayaan ng Diyos. Tapat ang nangako sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko po sa Panginoon. Totoo ang kanyang mga pangako. Pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng sinabi ng Diyos kay Jeremias, huwag kang matakot. Ako ang Panginoon mo na siyang tutulong sa iyo, na siyang kasama mo. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Ngayong umagang ito, Panginoon. Sapat na po, O Diyos, ang ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, ng mga salita mo, O Diyos, upang patuloy po namin kayong piliin, aming Ama, at patuloy po kami sa inyo sumunod, Panginoon. Dudulog po namin ngayong umagang ito patuloy ang aming mga pastor, aming Ama. Salamat po, Diyos, magmula po, Panginoon, sa aming General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo family, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon, na ginamit niyo po, O Diyos, upang marami po ang nangaligtas, Panginoon, sa pamagitan ng pamilyang ito, aming Ama. At dumaloy po ito, Panginoon. Hallelujah, sa bawat mga mananampalataya ng kabuuan ng Door of Faith Organization, Panginoon. Pagpalaan niyo rin po ang aming District Supervisor, Panginoon, sa pangunguna po ng District 9, Pastor Luis Bailon, at sa bawat mga District Supervisors, Panginoon, mula sa District 1 hanggang sa 9, Panginoon. At ganun din po sa mga mga pastor sa mga direct, Panginoon, maging sa mga kapwa namin, mga mananampalataya, O Diyos, at hanggang sa mga kapatiran, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Hindi rin po namin ito kaya, Panginoon, kung wala po ang Holy Spirit, ang banal mong Espiritu, na siyang magbibigay sa amin ng wisdom and knowledge, upang kami, Panginoon, hallelujah, Lord God, ay lubigyan ng kalakasan, bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong araw na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, hallelujah, Lord God, ang mga kapwa, mga kapatiran, Panginoon, na sumusubaybay, Panginoon. Ano man po, O Diyos, hallelujah, Lord God, ang kanilang mga suliranin sa mga nag-aalinlangan na sumunod sa inyo. Lord, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng tamang kaisipan. Positibong pananaw sa buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa mga may sakit at karamdaman, Panginoon. Let your healing be upon them in the mighty name of Jesus. Ang kagalingan na nagmumula sa inyo ay gawad niyo po, Panginoon. Spiritual, physical, Panginoon.
Hallelujah. At sa bawat aspeto ng bawat buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po aming Ama. Pagpalain niyo po kaming lahat ngayong umagang ito. Hallelujah. Luzon, Visayas at Mindanao sa kabuuan ng Door of Faith Organization maging sa international aming Ama. Salamat po Panginoon, papuri tayo sa inyo lamang. Ito pong aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless po sa bawat isa po sa atin. Glory to God po.